naiisip ko, pag sinabi kasing resilience, parang positive siya on an individual level. Yes. Pero pag pinalaki mo, naging community or country level, may tendency siyang maging negative because naro-romanticize siya or nag-glorify siya, no? Sa tingin nyo, paano nangyari yon? Bakit siya biglang na-romanticize nung naging community or country level na siya? Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. Sa mga nababasa ko online, I think mas marami na yung nagiging aware, no? Dun sa hindi pwedeng resilience lang, no? Dapat talaga merong accountability yung gobyerno sa atin kasi lagi na lang, 'di ba, cycle na yes. Pagbabaha, tutulong, tapos magko-call for change pero makakalimutan. Pagdating ng election, same people pa rin yung iboboto mo. Hopefully, slowly but surely magkaroon ng change sa kung paano pumili ng mga binoboto yung mga Pilipino. Siguro simulan natin sa word na resilience lang muna. Sa context ng personal or on the individual level, ano ba ang para sa inyo yung ibig sabihin ng resilience? Ano bang Tagalog translation ng resilience? Ano ba Tagalog? Pagtsatsaga or ano ba? Ang unang pumasok sa isip ko matatag. Tama ba? Resilient, matatag. Oo. Well, ang dalawa siya, either punyagi or talaghay. Wow, ang lalim. Ang lalim. Oo. Akala ko ang punyagi is parang magdiwang or alam mo yon, be or proud. Victory, di ba? Victory, oo. Parang gano'n. Kasi, determination siya or insistent effort. So, determination. I gotta get the release. Yun yung pero, parang kung English, synonym niya, determination. Pero kung yun nga, kung babalikan lang yung diba gising na ngayon yung mga katauhan regarding resilience, accountability, mga ganyan. Pero kung babalikan din natin yung paano ba nagsimula na parang nilove nung Pilipino yung pagiging resilient, yung pagiging, alam mo yun, yung pagiging mapunyagi, yan yung Tagalog, na sinabi mo nga. Siguro kasi before, yung hindi pa ganun ka-educated or hindi pa ganun ka-aware yung mga katauhan, parang ang proud pa nating mga Pinoy kasi na sabihin na, uy, nalagpasan natin yung bagyo, all smiles pa din, tapos all smiles pa din tayo kahit may bagyo na or kahit lubog-lubog na yung baha, nakakaya naman kasi. Parang doon kasi siya nagsimulang mahalin yung salitang resilience, parang naging Pinoy pride pa siya. And then syempre yung culture pa nung Pinoy natin na alam mo, nakangiti, nilulubog na, tapos ginagawa ng paraan para maging masaya. Alam mo yun, nagiinuman pa sa kanto. Yung walang kaseryoso kasi, walang kaseryoso dun sa mga ganong mga bagay. Siguro, iniisip kasi nila, wala na nandyan na ano pang gagawin, di kilos na lang after, or wala naman ibang tutulong kung hindi tayo na lang, ganyan. So, kaya siguro tingin ko doon nagsimula yung parang na-love yung salitang Pinoy resilience, which is dapat ibahin na nga ngayon. I think kasi part ng Filipino culture yung close family ties, unang-una. Tapos, meron din tayong concept ng bayanihan. Ayun. So, kung meron mang pinagdadaanan na mahirap ang isang tao, being parang close family ties nga yung culture natin, more often than not, mayroon tayong nakukuhang mga karamay, no? Na kaibigan, kapamilya. But as a country or a community, ganun din magbigay lang tayo ng parang call for help. May mga willing talagang tumulong. Oo. So, I think doon nagsimula talaga yung concept natin ng pagiging resilient. Nabigyan lang siya ng another term. Kasi I remember bayanihan spirit yung mga earlier
terms sa ginagamit na we are calling on the bayanihan spirit ng mga Pinoy para magtulungan, para malagpasan itong natural disaster na dumaan sa bansa natin, etc. And then later on, nagiging resilience na yung description dun sa characteristic nating mga Pinoy na nalalagpasan natin eventually yung mga challenges na yon. But I agree sa iyo, Tonyo, no? Meron din kasing may pagkabahala na attitude, di ba? Yun yung isa rin sa mga negative na characteristic ng mga Pinoy na naaalala ko di-discuss nung elementary. Bukod dun sa manya na habit, mamaya na habit, meron din may pagkabahala na attitude. So, nakakatulong siya when we're faced with challenges na yung bahala na, no? Or ibigay mo na lang, sa Diyos mo na lang yan. Parang ganon. So, it helps with surviving, no? Yung pagiging resilient ng mga Pinoy. Ikaw ba, Panda, ano sa tingin mo ang pinagmulan ng Filipino resilience, and ikaw mismo, do you think you are a resilient person? Well, dun sa history, I would say close to what you guys said. Parang dun nga yun. I think parang nagsimula lang gawing term yan around the Ondoy period. Kasi yun yung natatanda ko talagang sobrang grabe nung bagyo, to the point na halos karamihan ng lugar dito sa Pinas nagbaha. Karamihan sa lugar dito sa Luzon nagbaha. And I think that's the start. Para sa akin doon ko nasimulang marinig yung resiliency. Tapos yun, parang after nun, every time na may bagyo na, we keep on referring it as resilient tayo, ganyan. Pero, just want to say din na not because people or we are resilient doesn't mean na we need to avoid accountability from the government itself. Kasi, at a certain point, isipin mo din, hanggang saan ba dapat tayo maging resilient? Like, hanggang saan yung punto na enough is enough of being resilient, at kailan dapat mag-step in na yung government to help us. Kasi technically, hindi naman dapat tayo maging resilient if properly allocated yung funds sa pagpapaayos ng daan, pagpapaayos ng drainage, pagpapaayos ng irrigation system para hindi nagbabaha. Technically, yung pera naman na pagpagawa nun ay galing din sa pondo natin. So, at babalik tayo dun sa topic last time na tumataas yung taxes, pero saan napupunta? Tataas yung tax, pero look at what happened yesterday. Like, nakita ko yung mga post na may mga taong nakatayo sa bus kasi more than more than the regular height na yung baha sa, I think sa SLEX yata yun. Sobrang taas. Or somewhere sa EDSA. Parang ganon. So parang, isipin mo na, where does this resiliency end, and where does the government solution start? Kasi, again, hindi naman dapat dumating sa punto na yun. So, ayun lang. Na off topic na ako. Pero ano yung isa mong tanong? Ako pagiging resilient. On a personal level, do you think you are a resilient person? Yes, definitely. Kasi wala namang choice Parang, diba? Wala ka namang choice, like, if something bad happens or parang pag may problema, the first thing na una mong gagawin is sasabihin sa sarili mo na kailangan kong kayanin to. Kasi, sino ba unang tutulong sa'yo? Di sarili mo. So, resiliency will always be part of who you are. Pero, again, pupunta tayo dun sa kanina na at a certain point, saan titigil. So, yes, I'm resilient, pero I also would like to say na when I need help, I will ask for help na. Kasi, resiliency does not equate strength always. Minsan masasabi mo rin na strong ka when you're also capable of saying that you need help. Hindi lang siya resilient. Ayan. Yung kasi yung naiisip ko, pag sinabi kasing resilience, parang
positive siya on an individual level. Yes. Pero pag pinalaki mo, naging community or country level, may tendency siyang maging negative because naro-romanticize siya or nag-glorify siya, no? Sa tingin nyo, paano nangyari yon? Bakit siya biglang na-romanticize nung naging community or country level na siya? May insights ba kayo doon? Sa tingin mo, bakit siya biglang niro-romanticize yung pagiging resilient? Meron bang certain event na nangyari kung bakit siya naging ganun? Siguro sa point of view ko lang, kung bakit siya parang nag-glorify is because of the ibang bansa din, ibang mga foreigners din. Kasi medyo third world country tayo eh. Third world country tayo. Tapos, kapag may napapansin na isang bagay sa'yo na parang ikakaangat or parang isang positive way or good way tingnan sa isang tao or sa isang bansa, nabibigyan pansin yun eh. Tapos na-uplift yung ego mo as a country. Kasi halimbawa, napansin ng ibang bansa or mga foreigners na, ay, very matatag pala yung Pinoy. Alam mo yon, kahit ganito yung dumating, mga ganyan. So ikaw, ay, they're thinking na kaya namin na ganito ganyan. They're proud or I'm proud kasi kaya ko eh. Kakayanin eh. Kaya ko maging resilient sa ganitong bagay. Siguro isang factor yon na doon nagsimula. Napansin siya ng other countries na kahit ano naging problema ng Pinas, kahit towards pamalina kasi nga wala na nagiging accountable dun sa mga pangyayari, they survive. And as Filipinos, nakikita siya na parang, I'm proud kasi napansin ako eh, ikinaangat ko siya kahit papaano. Na, yun nga, hanggang saan ba yung border na okay pa siya? At hanggang saan yung border na, oops, kailangan mo na umangal. Kailangan na natin umangal, hindi na pwede yung laging ganito. Siguro yun yung isa kong point of view sa kung bakit siya parang nilove or romanticize nga natin. Actually, ako same. I was gonna say the same thing eh. It started being romanticized nung na-notice na international community. Kasi kung dito sa Pilipinas, ano naman eh, parang we got used to it na parang feeling natin normal lang siya. Pero when we started hearing other people, other countries saying na, uy, tignan nyo sila, binabagyo na, pero they still find ways to make it happy. Alam niyo yun, yung mga clips where you see na nagbabaha, tapos makikita mo, may mga nagsashot puno pa sila, nagsiswimming pa sila, tapos ginagawa pa nilang joke. Kasi parang naging way of thinking na ng mga foreigners in general is, they can make light of, or they can always look at the silver lining of any negative situation, which is a compliment in itself, but should also not be taken as 100% good. Kasi, minsan, dapat, we need to say enough is enough. Or actually, we need to learn to say enough is enough. We need to ask people to be accountable for things na dapat gawin nila for the country. Hindi lang palaging dapat tayo mag-adjust sa kanila. Dapat nga sila yung mag-adjust sa atin eh. So, yun, parang, yun lang, same with what Tonyo said. I think this started when we got notice from the international community. Ikaw ba? It's... Ko lang. Ano lang. Yes. Tawag dito. Can we call it then ba na toxic positivity? Kasi laging outlook mo positive, pero ang toxic na pala hindi natin napapansin, no? Yes, definitely. Definitely I agree na toxic positivity siya. And gets ko yung sinasabi nyo, no, na ini-imagine ko kasi siya na because of social media, na lalaman ng ibang bansa yung mga natural disasters, struggles, challenges natin sa Pilipinas, no? Especially marami tayong mga OFWs tsaka mga nag-migrate sa ibang bansa na nakikibalita kung ano nangyari sa Pilipinas. And from an outsider, nakikita nila na, ano pala, kahit na naghihirap, nakasmile pa rin. And nakikita yung bayanihan spirit, yung efforts na may mga fundraising, mga reach out, relief programs.
So from an outsider, very admirable nga yun. And they will praise that. And tayo naman mga Pinoy na uhaw sa validation. Di ba? Pinoy pride, no? So, kukunin yes. Kaya, I think, I think that's a good observation kung kailan siya nasimula ma-romanticize, no? Yung pagiging resilient. And naalala ko pa, partly kasalanan ni Santino, hindi lang. Yung Christmas ID ng ABS-CBN, di ba? Yung star ng yeah. Oo. That was coming out of Ondoy na hanggang ngayon very popular pa rin yung Christmas ID na yon na ngayon ay Christmas song na siya because that's one of the parang very visual, no, yung music video niya, no, very visual example ng pagiging resilient, no, or bayanihan ng mga Pinoy, no, na basta tulong-tulong tayo, kaya natin tong lagpasan. But I think na-take advantage tayo ng mga politiko, ng mga government, no, na because we are happy with being called resilient, they use that as an excuse para hindi gumawa ng mga long-term solutions, no? So I think that's what a lot of people are realizing now, and I'm happy na not just yung pag-call out sa lack of action and services and long-term solutions na pinoprovide ng government, but yung sensitivities din natin, no, na recently, di ba, nag-viral din. Sino nga ba yun? Yung sa condo. Yung sa condo. Yeah. Kahapon nag-ano yun eh. Kahapon nag-boom yun. Or isang araw. Oo, si Zach Alvis, no? Oo, yun. Sabi niya, in moments like this, dun mo masasabi na worth it yung condo investments mo. Ang daming binabaha, may tulo sa kisame, lumilipad yung bubong. Pero pag high quality condo, in most cases, sara mo lang ang bintana mo, okay ka na, resume Netflix na ulit. And then may sinabi pa siya ulit na, lakas ng ulan sa Pinas ngayon, kung pagod ka na sa mayat-mayang baha at tulo sa bubong at kisame, may this be a motivation to work hard and get serious with your goals. So you can renovate your house or move to a better location. So, napaka daming nag-react dun sa sinabi niya yon because very yung tsaka siguro mali yung timing. Mali yung timing yung pag-post niya. Mali yung word. I think mali din yung words na nagiging tingnan mo ako, ang galing ko kasi ikaw hindi ka magaling, alam mo yun? Pero insensitive in a way na yung parang sa Parasite, di ba? yung meme na kanina sa akin na yung scene na gusto nila yung umuulan kasi maganda walang pollution, walang pollution, etc. Actually, feeling ko, it was a post to inspire. However, because of how it was worded, sobrang negative nung dating. Tsaka, again, timing is key. Minsan, may mga post na timing is key eh. Minsan kasi, nagiging tone deaf tayo sa nangyayari sa paligid natin na parang kahit ano na lang sinasabi natin. Dapat, we also know what's happening around us before we make choices or posts tulad ng ganyan. Kasi mamaya, yes, you're posting it to inspire. Kaso, if people around you are already suffering, tapos ganun ipopost mo, parang you reek of privilege na sasabi mo na, I'm privileged and afford ko to, kayo hindi. Or kung gusto mo ma-inspire yung mga tao na work hard, hindi eh. Parang, alam mo, ayun, yun nga, very tone deaf, very privileged lang yung point of view eh. Kaya marami nag-react. Doon nag-apologize naman siya. Kahit pa paano, I think the apology was somehow genuine naman. Pero again, yung post is very tone deaf. Kailangan you know how to read the room. Hindi pwedeng
banat lang ng Oo. banat. Kailangan may may tamang timing, no? Beyond that, yun nga, it's a good thing because more Filipinos are being aware of their own privileges and being aware na hindi porket ganito ka sa ibang tao o sa lahat, ganun din yung na-experience nila. So, iba-iba yung sitwasyon natin, iba-iba yung resources, iba-iba yung privileges, which can definitely translate to other aspects of of our life, no? Natural disaster, baha, itong pinanggagalingan, but eventually, personally, nakikita ko yan na hindi mo pwedeng basta-basta sabihin sa iba na hindi kasi marunong magtipid, kaya ka walang ipon, di ba? Yes. Minsan, Iba-iba naman ang talaga- circumstances eh. Oo. Ano lang, ma-share ko lang, parang siguro may factor din yan kung ano yung naging sitwasyon mo sa buhay. Kasi naalala ko noon, bata pa ako, sana hindi ako ma-judge na. Kasi bata ako. At isa to sa mga natutunan kong life lesson sa tito ko. Di ba yung may mga nangolekta ng basura? Then parang may nasabi ako noon na bakit kasi hindi sila nag-aral? Then pinangaralan ako ng tito ko. Malay mo naman, gusto nila pero wala silang opportunity na gawin yon. Parang nagising ako nung sinabi niya, okay. So parang kung i-relate ko doon, syempre wala namang gustong mamuhay doon sa ganong sitwasyon. Pero baka hindi pa sila nabibigyan ng opportunity or hindi sila nabibigyan ng magandang break for them na magkaroon ng magandang kita, mapaayos yung bubong. Kahit yung simpleng ganun lang. Diba? Yeah. Kasi nga, magkaiba ng level. Hindi mo masasabing hindi siya nagsisipag kung ganun yung sitwasyon niya. Diba? Hindi lahat yun. Diba? Siguro yun lang naging blind spot nung pagka-words niya or pagka-post niya nung sinabi yun. Parang ganun. Kaya, ang tingin kong level or ang tingin kong naka-eye level siya is dun sa mga katulad niya na halimbawa, same sila ng pero hindi niya nakita na may mas mababa pa. Parang doon siguro pinupunta. Hindi, tsaka you also need to take into consideration, may family ba itong pinapalaki? Siya lang ba ang, binubuhay niya lang ba ang sarili niya? Or is he supporting his parents, his grandparents? May anak ba sila? Where do they live? How much do they need to earn in a month to have or sustain their living? Yung basic level of understanding man lang how a household works. Yun yung parang kulang na sinasabi niya, you just need to work hard. Paano kung nagwo-work hard nga yung tao? Kaso, it's just enough for them to sustain their living. Diba? You can say na hindi siya nag-work hard because he does. Pero wala lang siyang opportunity to have a small amount of money saved to save every sweldo, ganyan, para makuha yung gusto niya ang condo or mapaayos yung bahay nila. Again, you need to assess where we're coming from financially at kung nasan yung estado ng buhay natin at that time, di ba? Yeah, and going beyond that, minsan I do have financial consultancy clients, no, na maayos yung trabaho, kaya naman talaga mag-ipon, etc. Pero ba't hindi nagagawa? Emotional na yung reason. Pwede. Hindi ko pamalalaman kung hindi ko medyo pinrobe na merong trauma, no, nung lumalaki na hindi siya binibili ng magulang niya ng mga laruan. So, quote-unquote, healing the inner child siya ngayon. Yes. Na napaka-susceptible niya to impulsive purchases kasi ngayon may pera na siya and all. So, hindi ko siya basta-basta pwedeng pigilan. Sabihan, no, na wag kasi maging magastos or it's not as simple as telling them na stop doing your impulse purchases. So, kailangan niya ma-address yung good cause. Yung cause, no, yung psychological reason kung bakit siya nag-impulse purchase. Buying. Yeah. And I think very helpful talaga ang social media in educating us about these things, no, na nababasa natin yung experiences ng ibang tao when they share
online yung mga stories nila, and hopefully it helps us widen our perspective na yun nga, yung experience ko, hindi ito yung experience ng lahat ng tao. May kanya-kanya tayong struggles and difficulties, no? But kung babalik tayo dun sa concept of resilience, I think it's also the same na yung pagiging resilient sa isang tao na porket nadaanan ko, nalagpasan ko tong challenge na to, hindi ibig sabihin kaya din ng ibang tao. Ako nga eh. Oo, yan. I think that's one toxic positivity din na ayaw ko nababasa, no? Na Yes. kami nga ganito so kaya mo rin yan. So yung that kind of resilience that also warrants a check of your own privileges, no? Kung bakit mo siya na gawa o nalagpasan. Iba yung situation mo sa situation ng iba, no? And also to add dun sa sinabi mo din, not everyone has the same tolerance eh. That's the key thing there. Not everyone has the same tolerance. Kasi if for you mababaw lang isang bagay, or let's put an example. So for you, sabihin natin yung trabaho mo ay very basic. Pero ako, nakatrabaho mo, tapos pala sa'yo ginagawa, for me, medyo complicated siya. So, sa'yo, madaling sabihin na, ang dali-dali lang niya, kaya kong gawin pagtulog ko. Tapos, bakit ikaw hindi mo kayang gawin? Kasi, magkaiba tayo ng circumstance. Mamaya, yung pick up mo, mas mabilis, or I need like, additional training pa, para mas maintindihan. Parang ganun, parang, we have different circumstances, we have different ways of learning, we have different ways of coping, kaya hindi mo pwedeng sabihin na kung kinaya ko dapat kayanin mo din kasi we have different levels of adaptation. Yun yung dapat minsan, yun yung madalas natin nakakalimutan na every people has their own way of coping. Every people has their own way of adjusting to situations, and we need to understand and also let them cope the way they can cope. Hindi yung pupersa mo yung sarili mong way sa kanila. One of the things na feeling ko dapat mabago nating mga Filipinos eh. Kasi very Filipino yung ugali na yan. Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com. We all agree na yung resilience, it's good, but it is not a substitute, no, for demanding accountability, no. Hindi pwedeng resilient lang kasi malilimit tayo. Kailangan matuto din tayo na mag-demand ng mga bagay na rightfully kailangan natin or rightfully dapat binibigay sa atin ng mga tao na nasa gobyerno, no? Kung meron kang mga ire-request sa government para sana ibigay nila sa atin or dapat ibigay nila sa atin para hindi na paulit-ulit yung baha sa bansa, no? At the very least naman lang, no, yung baha. Ano ba yung mga dapat na binibigay nila sa atin? Dapat hindi sila resilient. Sila dapat ang hindi resilient sa mga nangyayari. Dapat maging proactive talaga sila dating sa ganon. Nandiyan naman na yung mga yung mga ayuda, yung mga relief, yung bayanihan nga kapag mga ganyan. So siguro aside from that, alam naman natin na may mga allotted na budget for that. Well, dito na lang din sa amin every month na lang ginigiba ang kalsada tapos inaayos, 'di ba? That's for the flooding control daw. Pero sana na ipapakita talaga siya na gumagana or
siguro maging transparent din sila, ano ba yung mga materials na ginamit, para dun ba talaga sila. Alam mo, meron kasi, hindi ko din alam kung paano yung kapag halimbawa sa isang bansa, pero kung palilitin natin in a small company, dapat may nababasa yung mga tao regarding sa mga memos, ito yung mga pinaggamitan. Ito yung dapat na mangyari, maging action. Sino yung taong lalapitan mo for this and that, ganyan. Siguro transparency. Maliban sa wag sila maging resilient sa mga nangyayari, maging transparent sila. Saan ba talaga, o ano ba talaga yung ginagawa nila kapag halimbawa may mga ganitong disaster, may mga ganitong typhoons, maging transparent sila. Ano yung mga kailangan gawin ng mga bawat Pinoy kapag halimbawa parating na yung bagyo, ano ba yung mga projects nila, dapat nakikita. Ikaw, Panda, anong ire-request mo sa government natin? Well, actually, the very first thing that I would be requesting is to step on grass. For them to step on grass. Kasi, for them, wala lang yan. Like, balita lang yan. Kasi they don't suffer the consequences eh. Kasi sila, they live in what? Huge condos. State-of-the-art na mga townhouses, mga townhomes. So, they don't really experience what the regular people experience. So, the first thing they should really need to try is to step on grass. Nang malaman nila kung ano yung nararanasan ng normal na tao. Nag-MRT ba sila? Hindi. Nasakay ba sila ng bus? Hindi. Nadaan ba sila sa mga kalsada na flooded? Hindi. Again, paano sila magkakaroon ng paano nila tutulungan yung tao kung hindi nila naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan ng tao nung taong bayan, di ba? So that's the very first thing I would ask them to do, to step on grass, be on other people's shoes, or try to put themselves on other people's shoes. Next is probably structural reform when it comes to flood management. Kasi ilang taon na ba from Undoy? It's been, almost 2 decades since Undoy? And for the past 2 decades, nangyayari pa rin, nagbabaha pa din. So, it just means na walang natuto, walang ginawa. I remember there was this, di ba merong project for flood prevention? I remember it eh. Alam ko nagkaroon ng project doon before and that cost billions yata. Pero ano nangyari? Parang wala, 'di ba? Why? I think that happened because or kung bakit parang walang nangyari is because we did not seek transparency doon sa ginawa nila. Parang we took their word for it na to ginawa namin. Ayos na 'yan. Parang this time para magkaroon na ng bago, magkaroon na ng shift sa perspective natin, we should also ask them, show us kung ano ba yung, yun nga, tulad na sabi ni Tonyo, show us what materials you're using, anong ginawa nyo, sino nag-design, sinong nag-implement, or gano'ng katagal ba yung period para ayusin yan, ano yung benefits, like, specifically parang give us the benefits ng mga ginagawa nyong projects para pag dumating yung time na like this one na let's say nagbaha, ma-assess namin na effective pala talaga yung ginawa nyo kasi lahat ng sinabi nyo na yun yung point ng project na to, lahat yun na-check. So it means it's effective. So yun, parang we need to see more transparency in what they're doing with the funds that they're getting from the people. Kasi technically, pera naman ng bayan yan eh. So, yun. Tapos, also, another thing that they can do is proper dissemination of information. Kasi, di ba, meron naman tayo NDRRMC. Yes. That's very helpful. Pero I think, pwede pa siyang i-improve. Lalo na when it comes to places that are flood prone para mas mabilis yung assistance kasi feeling ko hindi mabilis yung assistance dun sa mga lugar na binabaha ngayon eh, parang matagal before magkatulungan. Meron nga na stranded sa SLEX eh, di ba? Nandun lang sila eh. So yun, I think better dissemination of relief or better dissemination of information and assistance
when it comes to areas that's already under crisis. Yan. Yun yung sa akin. How about you? Basic requirement talaga na dapat transparent yung government regardless of whatever they're doing. And I do agree no na may mga structural reforms talaga na kailangan, and the people in the government, they really need to go out to the community, know what's happening, para yung mga naisip nilang solution, it solves the problem, hindi yung naisip lang nila na siguro dapat ganito, no? Yung from their imagination lang. So kailangan may feedback from the community. They go out and ask the people what they actually need, no? Hindi lang yung they will assume na ito yung kailangan nila. But if I will add to that, I think the government should work more with scientists and experts in addressing yung mga ganitong klaseng problema. Totoo. Di ba? I remember nung civil engineering subjects ko, may mga city planning kami noon eh. May mga subjects on wastewater management, even yung flow ng traffic pinag-aaralan namin, no, as a civil engineer. And I have friends na nag-work dun sa DOST, Project NOAA, yung mga flood control management projects, etc. Even yung disaster and risk management ng NCR, no? May mga friends na nandun. Isa sa mga naririnig kong frustration is meron silang mga intensive research and studies. They present it to both local and national government, and hindi siya nabibigyan ng priority na parang, okay, maganda yan, sige, but you won't hear about it again until, alam mo yon, may mga very major na disaster na nangyari. So, hindi siya nabibigyan ng priority. Instead, they would opt for band-aid solutions, hindi yung long-term na talagang nasusolve yung problema. Oo. So, the government should listen more to scientists and experts when it comes to city planning, di ba? Flood management, flood control management, etc. Hindi yung basta naisip lang nila, siguro maganda kung lagyan natin ng kanal dito. Hindi ganun yun eh, di ba? Kailangan pag-aralan mo yung elevation ng lupa, ano ba yung flow ng baha, pag umuulan, etc. Ano yung historical volume ng ulan dito sa area na to, di ba? Hindi kumbaga kumbaga root cause analysis, like every other problem, like root cause analysis ang kailangan na masolusyonan, hindi yung pag-andyan na tsaka pa lang gagawa ng problem. Hindi dapat reactive, no? Yes. Proactive, hindi reactive. We need to really start demanding, no, better disaster response, long-term solutions sa mga problems natin, and let's include climate action from the government. Ano ba yung ginagawa ng gobyerno against our climate crisis? Kasi this is a problem that has been there for decades already, and it's frustrating to experience it every year. Ganito na lang, no? Filipinos, instead of just being survivors, we really need to start demanding what is rightfully ours, and it starts from us, yung change, I guess, no? Gusto ko lang din mag-add, since you said that then, I just remembered something kasi I remember seeing this video, I think this was a couple of years back, na, do you remember yung foreigner na vlogger na nagkaroon ng linis project ng ano yan? Pasig River. Pasig? You remember that? So, kaya ko lang, natanda ko lang siya bigla dahil sinabi mo because imagine that, ibang tao pa or ibang lahi pa ang gumawa ng paraan para linisin ng Pasig River. So, just to add to what you said, besides asking accountability from the government, we should also start to have more discipline when it comes to cleanliness. Kasi cleanliness talaga ang punot dulo na itong baha na to eh. It's not gonna flood
kung walang bumabara. Technically, ang nagiging cost naman talaga ng baha is yung mga waste na tinatapon lang sa kanal, tinatapon lang sa river, ganyan. So, besides asking accountability from the government and asking them to make projects to help alleviate the issues of flooding and whatever structural reform they need to do, dapat as Filipino citizens, matuto rin tayo na huwag magtapon kahit saan. Kaya nga may mga designated bins sa malls or sa labas, or if you can't, kung may basura ka tapos wala ka mapagtapunan, why not bring it home or dali mo muna hanggang makapunta ka sa isang lugar na may proper disposal. Hindi yung itatapon mo lang sa kung saan. Kasi, again, saan ba nagsisimula yung problema kundi sa atin din? If we don't have the proper discipline to do proper disposal of trash, edi tayo din ng problema. Kahit anong solusyon din ang gawin ng gobyerno, kung if we keep on doing that, throwing trash everywhere, wala din. Parang it's a moot point, di ba? So yan, I just wanted to say we should start with ourselves para disiplinahin natin yung sarili natin for proper waste segregation. Amen. Parting words, Tonyo, kaya kapatahimik. Hindi kasi binabalance out ko lang din na parang goods naman din yung discipline. Kailangan din talaga matutunan niya ng Pinoy. Pero bigyan nyo din yung mga tao ng ikakadisiplina nila. Kasi mamaya, example, yung sa basura. Paano dun sa talagang mga squatters sa area? They lack education. They lack education on waste segregation. Wala naman silang pagtatapunan. Yun yung malapit sa kanila. Why do something about that? No? Bigyan sila ng education, kahit community outreach yan. Bigyan sila ng sistema na, dito tayo magtatapon, ang mahuli, ganito, ganyan. Discipline is nasa sa atin, pero bigyan mo din sila ng ikakadisiplina nila. Kasi nasanay yung Pinoy, again, resilience, nasanay yung Pinoy na okay lang. Pero bakit pag sa ibang bansa, pag nag-OFW yung mga nandun na range of income, disiplinado sila. They follow rules kasi mahuhuli sila mawala sila ng income. Mapapaalis sila doon sa bansang pagtatrabahuhan nila or whatsoever. Sa ibang bansa nasusunod Anong meron sa ibang bansa na sumusunod ang Pinoy? Nawala sa atin sa sariling bansa natin. Is it because comfort zone ba natin siya? Kaya para ka dito? So yun, siguro give and take yun. So this for the government and for the Filipinos na talagang magtulungan. Hindi pwedeng isa lang din nga siguro. Yeah, I agree. Make it easy for people to follow the rules, and then those who don't follow the rules, kailangan napaparusahan, no? They don't get away with it. So, pinakasimpleng example yung sa basura, no? Kung gusto mong proper waste disposal, gawin mo in public, no? Gawin mong accessible din yung mga basurahan. Yes. Tama naman. Yun yung reason ba't nagtatapon na lang kung saan kasi hindi makahanap ng basurahan. And then, kung meron ka nakita na nagkakalat talaga, may consequence, no? Kasi yung mga Pinoy kasi minsan, kung makakalusot, lulusot Alam mo yun. Tulong-tulong lahat, no? We should do our part, but also call out the government if they are not doing their part. Exactly. So if everyone does their part, our living conditions and our country will improve and become better. Once we start demanding mga tamang plano, no, we become advocates for good governance, then that's the time when change will start to happen. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.